Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang lingkod na si Buddy Alec Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibiga, sa lahat po ng ating kapatiran dyan sa Bulacan, sa pangunguna ni Brother Edwin Duromal dyan sa Santo Niño, din kay na Brother B-Boy Alones, din sa kanyang may bahay ni Sister Betty Alones. Binabati po natin sila ng isang magandang gabi. Sa aking mga kapatid dyan sa Bulacan, kay Sister Arlene Ibarra, at sa aking mga pamangkin at din kay Aaron Guevara dyan sa Quezon City at din sa ating kapatid dyan sa Dubai na si Sister Ariela Guevara. At also binabati rin natin si Brother Norbin Saren dyan sa Europe, no, sa Hungary. Sa lahat po ng ating mga viewers ay ito po programang ito ay tumatayo lamang po sa stand na aming tinuturo mga kaibigan natin. At bago po tayo, bigyan natin pagkakataon ng ating Pastor Jeff na nakasama natin muli dito sa programang Apostolic Back to the Bible. Praise God, salamat Brother Arjon. At magandang gabi muli mga kapatid sa inyo pong lahat. So, hindi na po ako babati dahil lahat po ay nabati na. So, tuloy tayo sa ating pag-uusapan ngayon, Brother Arjon. So, lagi naming sinasabi mga kapatid na programang ito ay itinayo para mag-aral tayo mga kapatid ng salita ng Diyos. Dahil madalas na natin nakikita sa social media, no, ang mga malalaki at mga higanting relihiyon na kapag nag-uusap sila, para bagang sila na lang ang tama. Ngayon, ang maliit na programang ito ay nagtatangka kahit papano mga kapatid na mga ilatag natin kung ano man yung katotohanan. Ngayon, kung ito man po ay hindi sumasapat sa inyong mga pandinig, ay hindi naman po natin ito ipinipilit. Pero laging naalala ko ang sinabi ni Amos sa 3:5 na hindi talaga pwedeng magkasama ang dalawa kung hindi sila magkasundo. Ngayon, alam naman natin na ang pagkakasunduan, no, ang iba't ibang mga lahi, tao, kultura, ay magkakasundo lamang yan sa banal na kasulatan o sa salita ng Diyos. Doon talaga dapat magkasundo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay wala naman talagang kontra yan, no? Wala naman tayo talagang makitang hindi infallible ang salita ng Diyos. Kaya maraming salamat, Brother John. So, diretso tayo sa topic mo. Thank you, Pastor. So, ating katalakayin, mga kaibigan, ay isa po itong lagi natin naririnig, lagi rin natin nababasa. Yes, amen. Sa mga comment ng ating mga kapatid. Tayo ay pinagbibintangan na Antikristo. So, medyo ito mga kaibigan at mga kapatid ay medyo masilan itong ating pag-uusapan, pero bagamat ang ating pag-uusapan tungkol po sa Antichrist, niniwala naman tayo mga kaibigan at mga kapatid na hindi namin tinatanggi na merong ama, merong anak, ang Panginoon na si Jesus, siya ang Kristo. Yes. Hindi po namin tinatanggihan yun mga kaibigan at mga kapatid. Bagkus ito po ay aming tinatanggap. Kapagkat kung tatanggihan po natin mga kaibigan at mga kapatid na yung ama at yung anak, yun po talaga ang kahulugan ng Antikristo mga kaibigan. Pakinggan po natin sa aklat ng unang Juan 2 at ang versikulo po ay 22. Sabi rito, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Question mark po. Yes. Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. So maliwanag ito mga kaibigan. Kung papapatuloy po natin sa 23, ang sino mang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buwat ng pasimula.
kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula, ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. So, meron ditong pahayag si John na ang sabi niya, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Itong ating mga viewers, hindi nila tinatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Yes. Pero ang problema, kung pagpapatuloy po natin ang pagbabasa, sa makatuwid, ang tumatanggi sa ama at sa anak. Hindi nila tinatanggi na si Jesus, siya ang Kristo, pero tinatanggi nila yung anak. Dahil yung anak para sa kanila, ito rin yung ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ba ay pagpapaliwanag ng mga apostol na yung ama ay siya rin ang anak na kagaya po ng pinagpapalagay ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Meron pong anak na isinugo sa sanlibutan upang maging tagapagligtas. Pakinggan niyo po sa unang 1:4-14. Tingnan po natin. At nakita natin, ito po yung mga apostol nangungusap, at sinasaksihan na sinugo ng ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Tuloy, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, sinugo pala ng ama yung anak upang maging tagapagligtas. Ngayon po, pagka pinahayag natin na si Jesus ay anak ng Diyos, sabi rito, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Sabi ng sinugo ng ama yung anak, dapat ipahayag mo yung anak ay ito'y anak ng Diyos. Baka naman sa talata, Brother Aljon, ay sinugo ng Diyos ang kanyang sarili. Ay wala kong mabasa, mga kaibigan. Baka pwede natin pakiliinan, mga kapatid. Na sinugo ng Diyos ang kanyang sarili. Kasi nga, sariling anak pwede pa. Kanyang sariling anak, pwede. Pakinggan niyo, mga kaibigan. Pakiliin lang natin kasi nga mahirap na minsan paparatangan nila tayo ng mga talata ay mayroon tayong ini-interpret. Wala ho. Sige. Pakinggan niyo po sa 8:3 ng Roma, sinugo ba ng Diyos ang kanyang sarili? O sinugo niya yung kanyang sariling anak? Pakinggan niyo po. 8:3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay natulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yes, sabi dyan, sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Yes. Baka kasi isipin ng mga kapatid natin, no? Kung halimbawa, huli na silang magbukas, no? At hindi nila nabasa o hindi nila naabutan yung ganyang talata, paki-rewind na lang bago po kayo magparatang. Ngayon yung sinugo niya na yon, Brother Aljon, tatanungin kita para makuha o madinig ng lahat, no? Nung sinugo ng ama ang anak, may sarili bang buhay ang anak? Ay, mayroong sariling buhay ang anak. Bakit sinasabi nila, pinaghihiwalay daw po natin? Alam ko luma na yung issue na yan, natugtugin. Pero paulit-ulit tayo sinasabi, no? Mayroon bang sariling buhay? Opo, may sariling buhay ang anak, mga kaibigan. At babasahin rin po natin ay batay po sa Biblia, hindi po batay po sa amin. Kasi mamaya paratangan na naman tayo na batay na naman sa ating sarili. Yes. 5:26 ng 1, pakinggan po natin. Sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Di ba? So kung ang anak ay may buhay sa kanyang sarili, hiwalay. Pagkatapos ang claim natin, itong anak na may buhay sa kanyang sarili ay Diyos din, baka kayo ho ang nagkakaproblema. Ay hindi problema dahil ayaw nilang tanggapin na yung anak ng Diyos, ito yung naparito sa sanlibutan. Yes, amen. Nadinig po natin talaga word for word na ang anak para sa kanila ay Diyos. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Katunayan sa Hebreo 1 at ang versikulo po ay 6. At muli, nang dinadala niya, may nagdadala, nang dinadala niya ang panganay
sa sangkalupaan ay sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Siyempre, meron siya dinadala. Hindi naman pwede na yung dinadala niya, yung sarili niya. So baka isipin nila na atin na naman kuro-kuro yan. Ano po ba ang dinadala niya? Straight to the point, Brother Aljon. Walang iba kundi yung kanyang anak. Pwede. Sabi rito, muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, anong katunayan na ito yung anak? Pakinggan po natin si Pablo rin ang nagsabi. Sa Colosas 1 at ang versikulo po ay 15. Sabi rito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak na kanyang pag-ibig, na siya ang kinaroroonan ng ating katubusan, na siya kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga... Yung dinadala pala doon sa Hebreo 1:6, dinadala yung panganay sa lahat ng yan. Yes, amen. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. Hindi yung larawan, siya na rin ang ama. No, mga kapatid, yun po kasi ang pakahulugan natin eh. No? So dahil siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya na mismo ang ama. Sa talata pa lang mismo, kapag kayo na po ang nag-aral no, nag-aral naman tayo ng Bible School. No, napakarami na rin naman na nating nadaanan na mga debate o dialogue, discussion. Ang sabi ng talata, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi siya ang Diyos na hindi nakikita. Yun, maliwanag yun. So, nililiwanag natin mga kapatid kasi nga, paratang tayo ng paratang sa pamimersonal sa isang tao. Samantalang hindi naman natin sinasagot yung issue na yan, mga kapatid. No? Ay darating yung panahon, no? Marirealize nyo rin na atake kayo ng tao, pero hindi kayo atake ng belief. Ito ngayon, Pastor. Sige. Anong katunayan na yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, ay ito yung anak. Kasi kailangan may ebidensya. Yes. No? Patunayan natin. Kasi nga, ang mga talata na yung Brother Aljon, no? Saludo tayo sa iyo. Kasi nga, naglalabas ka ng mga talata. Kasi kung ako man din, Brother Aljon, na nagkakasama tayong dalawa, puro ka naman salita, puro ka dakdak, wala ka naman sa talatang ibibigay sa akin. Ako ba makukonvince mo? Ay, makukonvince. Wala tayong batayan dito, mga kapatid, hindi talata, no? Patunayan natin, mga kaibigan, no? Yung larawan ng Diyos na hindi nakikita, sino ba ito? Pakinggan niyo po sa Hebreo 1 hanggang 3. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan, yung anak. Yes. Sa pamamagitan niya, ginawa ang sanlibutan. Yung verbo sa pamamagitan niya, yes, ginawa ang sanlibutan. So, konektado. Konektado yan, mga kaibigan. Palibasa ay siyang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Hindi siya yung Diyos. Larawan siya ng pagkadiyos ng Ama. Yes, amen. So lahat ng ginagawa ng anak, gawain ng Ama sa kanya. Kasi siya ang larawan. Ang anak ay pag-ibig, ang Ama ay pag-ibig. Ang anak ay nagligtas, ang Ama nagligtas. No? Dahil ang gawain ng Ama nasa anak. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya lahat ng ginagawa ng anak ay ginawa ng Ama sa pamamagitan niya. Mababasa naman din natin yun. Nabasa na natin yung nakaraan yun. Sige, tuloy. Kaya ngayon, mga kaibigan, so sabihin ninyo na Antikristo pagka sinasabi namin na si Kristo ay tao. Yun ang problema. Natin. Baka pwede akong sumingit muna, Brother Aljo, no? Pagka sinabi natin na si Kristo ay tao, Antikristo tayo. Pero pag sinabi nila si Jesus Christ 100% human, ano sila? Maging Antikristo rin. Mababayas kayo. No? Bakit? Wala ba kayong paniniwala na 100% human ang Kristo? Di ba? Meron din. Kaso lang masyado kayong mautak. Kasi bakit? Ginagamit niyo ang laman. Pagkatapos pag naipit niyo, gagamitin niyo yung pagka-Diyos kasi dual kayo. No? Pero ang Diyos absolute, hindi dual. Ayun, maliwanag yun. Ngayon, pagka paniniwala tayo
na si Jesus ay naparitong tao, yun ba mga kaibigan ay Antikristo? Sabi nila, naniniwala kayo si Kristo tao, kaya Antikristo kayo. May mababasa ka bang talata? Marahin natin mga kaibigan. Basahin natin, pagka naniniwala ba kami na si Kristo ay tao, Antikristo ba kami? O sa Diyos kami mga kaibigan? Pakinggan niyo po. Sa unang 1:4 at ang versikulo po ay 1. Baka sabihin nila, paniniwala na naman ng Iglesia ni Cristo yan. Ito po mga kaibigan ay magandang balita Biblia na pinagtulungang isalin ng Katoliko at Protestante. So gagamitin natin yung magaan na salin kasi hindi ata maintindihan ng ating mga viewers. Pagka ito ang gamit natin sa Tagalog. Sige. Pakinggan po. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Sa 2, ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Kita mo? Kinatatakot daw nila kapag pati Tito 2:13 ay baka gagawin nating tao. No? Pero ito, sino po ba ang nagsali niyan, mga Katoliko, mga kapatid? At saan ba nagsimula ang konsepto na 100% 100 human? Sa kanila rin. Diba sa kanila din? Di ba naglalaban-laban din naman sila kung paglabanin natin? Pero mga kapatid, tingnan natin kung sino ang tama. Ito, tingnan niyo po. Sige. Ang Antikristo, sabi, ito ang pagkailanlan kung ano ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon. Sabihin pagka hindi ka nagpahayag na si Kristo, tao pag hindi ka nagpapahayag ng gayon, hindi mo i-declare. Hindi mo ipapahayag. Ano sabi ng Biblia? Sabi rito, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayong tungkol kay Jesus, ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Ang Panginoong Jesucristo, Antikristo ka. Di Antikristo ka kapag sinabi mong naparito siya bilang Diyos. Yun ang tama. Ang anak ay Diyos. Antikristo ka. Ayon sa talata, mga kapatid. No? Hindi po tayo pinanganak. No? Kaya ito po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit natin binabasa yung mga talata. No? Kaya ito, malinaw ito Sige. Kaya kung makapansin yung mga kaibigan, sabi rito. Sige, expound mo yan. Sa 4:2, ito ang pagkailanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Sabi nila, wala akong Espiritu ng Diyos. Ito ang pagkailanlan. Tuloy po natin. No? Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Pag pinapayag ko pala si Jesucristo, naparitong tao, yung pala yung kinaroroonan ng Espiritong sa Diyos. Yes, amen. Kaya mo pinapahayag, dahil nabasa lang din naman natin. Ito mga kaibigan, baka sabihin naman, walang kami nakakampi. Pahayag po ng Biblia ito mga kaibigan. Wala man akong karapatang magsalin ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Yes, amen. Tuloy natin. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus. Yung patungkol nila kay Jesus, si Diyos. Yes, amen. At si Jesus, siya rin ang Ama. Siya rin ang Diyos. Siya rin yung Ama, siya rin ang Diyos. Siya rin yung may dual nature. Yan ang claim nila. Sige. Sabi dito. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Kayo pala ang hindi kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga comment nila, puro mga batikos. Kasi kung may Espiritu sila ng Diyos, yung kanilang mga comment, foul na below the belt na. Pwede sila mag-comment. Itong ba nila yung katulad mo? Mga kaibigan. At ang mahirap pinahayag ko desperado itong mga ngaral na ito. Naman. Gagamit ng ibang mga ngaral.
kukunin nila yung aral ng UPC. I-claim nila, kanila yun, para itapat sa programa ng Apostolic Back to the Bible. Ngayon naman, hindi naman yung UPC ang ginawa nila. Gumamit na naman siya ng end time. Kung may mababasa ako, mismo ang propeta ng end time ang nagsabi na hindi siya wanes. Ayun ang problema. Sabihin, ang mangyayari, may libro ho tayo dito, Brother Aljon, ng end time Kaya maliwanag po mga kaibigan at mga at yung pahayag ni David Bernal, may nagpasa sa FB na ang pahayag ni David Bernal. Sabi niya, iba ang ama sa anak. Di ba? Hindi dapat pag-aralan nyo rin yun. Ngayon, ang pahayag niya naman, ang ama ay hindi siya yung anak. Pero yung ama, nasa anak. Ayun ang point ni David Bernard. Ito mangungopya na lang sila ng aral ni David Bernard. Mali pa. Mali pa pagkakopya. Kumbaga sa school, nangopya kayo, pati pangalan na isulat nyo. Hallelujah. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya maliwanag po ang payag ng Biblia. Sino ngayon po ang magiging Antikristo? Yung naniniwala bang si Kristo ay naparitong tao? O yung hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay gayon? Doon sa pangalawang dyan, mayroon pa yun. Pakinggan niyo po sa ikalawang 1. Dito rin sa magandang balita Biblia na pinagtulungang isalin ng Katoliko at Protestante. Madali lang magturo kung sino ang kay Kristo. Pero patunayan mo. Para maliwanag Pakinggan niyo po. Kasi baka hindi nila maintindihan yung salin dito. Sa ikalawang 1, pakinggan niyo po sa 1 at ang versikulo ay 7. Sabi rito. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mangdaraya. Nagkalat sila. Sige. Mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at Antikristo. Mga ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kampihin ang gantimpala. Pero mo, ikaw ba, papayag ka, Brother Adjon, madadaya ka niyan? Mahirap mga kaibigan. Ito sabi nila, ako raw ang daya Diba? Ang payag nila sa Facebook nasobrahan na ito. Di ba? So, yung mga talata na yun, kung i-quote mo lang Ano yung mga kapatid, mas maganda sobra kaysa kulang Kaya nga, at saka ang problema, mga kapatid, ay nagpaparatang kayo, hindi naman, wala naman po kayong mga talata. Ayun, nagpaparatang na sila. Pero yung talatang binabato nila, sa kanila rin tatama Yung talatang binabato nila. Kaya maliwanag rito. Pakinggan nyo, sa ikalawang 1:17. Sapagkat nagkalat na sa sanlibutan ang mga mandaraya. Siguro baka isa kayo doon. Mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at Antikristo. Kita niyo mga kaibigan. Kahit yung dalawang talata niya, Brother Adjon, huwag na tayong umalis dyan Matibay na hindi na tayo tatalakay pa ng ibang mga talata Yan pa lang mga kapatid Sino mandaraya? Gagawin mo ba naman yung naging tao? Gagawin mong Diyos? Ngayon, si Pablo ba Antikristo? O tingnan natin kung Antikristo si Pablo. Tapos, mga apostolik tayo. Sabi ni Pablo, tingnan natin. Sige. 5 ng unang Timoteo, pakinggan nyo. Antikristo ba si Pablo? Sinabi na nga ni Pablo, si Kristo, tao Pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakalayo ng aral nila kay Pablo 2:5 ng unang Timoteo, pakinggan nyo po. Kahit maliit yung letra na ito, bakit pipilitin natin basahin. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na nagandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Yung isang Diyos na yan, Brother Aljon, sino yan? Walang iba kundi ito yung Ama. Pwede ba natin i-connect pa yon para ma-expound pa natin? Kaya malinaw ito Kaya si isang Diyos ay walang iba kundi yung Ama. Tapos, yung anak. Sabi rito, pakinggan yung mga kaibigan, sapagkat iisa ang Diyos, ito ang Ama, at iisa ang tagapamamagitan sa Diyos. Merong isang Diyos, at may isang tagapamagitan. Kasi ang pakahulugan nila, yung katawan, yun ang namagitan. Tapos yung Diyos na sa loob niya. Ayun yung problema mga kaibigan at mga kapatid. Okay. At sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Naniniwala si Pablo, si Kristo, tao. Di Antikristo siya. Sabihin, si Pablo kung maniniwala siyang tao si Kristo, hindi siya Antikristo. Pero para sa kanila, Antikristo. Yun nga, yun ang magiging dyan.
kakampi namin si Pablo. Hmm. Kakampi rin namin si Juan. So dahil galit sila sa'yo lang sila galit, hindi kay Pablo. Ayun nga mga Yun ang problema. Sige, Tapos, 8-6. naniniwala si Pablo Oh. na ang Panginoong Kristo ay, sabi niya, ang tao si Kristo Jesus. Hindi niya sinabi, ay mali pala ako, no? Oo. Diyos pala dapat. Oo. Hindi gayon eh. Hindi niya ni-revise, no? Ngayon po, sino ang iisang Diyos na ito? Sa unang Korinto 8:6, pakinggan niyo po. Dito rin po sa salin ng pinagtulungang isalin ng Protestante at Katoliko. Sa Sige. unang Korinto 8 at ang versikulo po ay 6. Medyo matagal tayo dito dahil maliit eh. Sige. Para malinawagan natin mga kaibigan kasi hindi siguro nila maintindihan yung salin na ito. Ng King James. Okay. 8:6, pakinggan po natin. Ay ganito. Sabi rito ay ganito. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo. At sa pamamagitan niya, yung verbo sa pamamagitan niya rin. Yes. Nilikha ang lahat ng bagay at tayo sa pamamagitan din niya, nabubuhay tayo. Meron lang palang iisang Diyos, sabi ni Pablo. Ang Ama. At doon sa isang Diyos na yan, dyan galing ang anak. Dito galing ang anak, mga kaibigan. Dito nagbuhat, no? Sabi dito sa unang Korinto, sabi niya doon ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. At tayo sa Kanya. Maging ang Panginoong Kristo ay nagbuhat sa Amang ito. Tapos sasabihin nyo, ang Panginoong Kristo, siya rin yung Ama. Paano yung pinagbuhatan niya? Siya rin pala yun. Wala na. Wala na pinagbuhatan, mga kaibigan. Nagbuhat ang lahat ng bagay sa Ama. Inaamin ba ng Panginoong Kristo na siya ay nagbuhat sa Ama? O basahin natin, mga kaibigan. May talata po kami, hindi po kami nagsasalita rito, walang talata. Kayo nga, puro kwento kayo. Yung dual nature, hindi nyo pa rin mapalita kung saan talata. No? Kaibigan, pakinggan nyo po. Sa 16, sa John chapter 16, verse 27. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Sapagkat ako'y inyong iniibig. At kayo yung nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Kung siya na yung Ama, dapat sabi ng talata, hindi nagbuhat ako sa sarili ko. Yun ang kailangan. No? Kaya matatalino naman siguro kayong mga kapatid, no? At kung yan ay ipaparatang nyo sa amin, binabasa lang din po namin yon. Nagbuhat siya sa Ama. Wala tayong magagawa dahil yun ang sinabi niya. No, ngayon, yung Ama na yun, Brother Aljon, ano po ba yun? Espiritu o may dual nature? Ay, espiritu ito. Pwede ba natin buksan muna ulit yun? 4:24 ng 1, pakinggan niyo po. Ang Diyos ay espiritu. Yung espiritu na yan, absolute one ba yan? Absolute one ito. Ay, meron ka bang mababasa dyan o mahinuha man lang sa espiritu na dual nature siya? Ay, walang mababasa mga kaibigan at mga kapatid na dual nature yung ating Diyos Ama. No, yun ang ating tinututulan. Ngayon, kung matagal na tayo sa paniniwalang yan, ay nakahiga na tayo at hindi na tayo magsaliksik, maghunos dili tayo mga kapatid. Bakit? Babatikusin yan pagdating ng panahon dahil napakarami pong mga katanungan dyan. No? So, basahin natin yun, Brother Aljon. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Oo. Tanong, Pastor, ganito Oh. Yung oras ba na ito, no? Nang sinasabi ba ni Jesus na ang Diyos ay espiritu, mga kaibigan, ano po ang kalagayan niya? May dual nature ba si Jesus? O wala? Kasi pinabanggit niya, ang Diyos ay espiritu. Yes. Kung siya na pala yung Diyos na espiritu, na nahayag sa laman, pinapahayag niya pa rin ang Diyos espiritu, nanatiling espiritu. Oo. Grand thing, Brother Aljon. May dual nature sa sundan natin yung argumento. Yung dual nature niya na sinasabi, yung isang fully man at fully God, pagdating sa Pilipos, hinubad niya yung isang nature niya. Di, pag hinubad niya, wala na siyang dual nature. Ano po bang ibig sabihin ng hinubad? Ayun, mga kaibigan, pakinggan niyo po, no? Kasi nga, hinubad yung dual nature kung
kung may dual nature yung anak ng bumaba sa lupa, Yes. dapat yung pagka-Diyos niya, yung dual nature niya, dala-dala niya sa lupa. Pwede ba natin diinan yan, no? Kasi mga kapatid, mukhang ito, tapatan na ito eh. Ang mga talata, mukhang binabalasubas na lang natin eh, no? Sige, tatanungin kita sa talata na yan, Brother John. Sige. Sa 2:5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nagkanyong alipin, nakitulad sa mga tao. So, kung tatanungin kita, Brother Aljon, kung ang talata sinasabing hinubad niya para mag-anyong alipin, saan ka kukuha ng karapatan na ipasuot ulit? Ay, wala tayong karapatan, mga kaibigan. Kasinungalingan, pandaraya. Kasi inubad na eh. Kaya nga eh. Tapos nang bumaba sa lupa, may dual nature na. Tapos paratangan ka nila na Antichrist. Ay, na problema, mga kaibigan. Yung talata lang mga kapatid na ibinibigay hindi nyo pinapansin eh. Okay. Bakit? Ang pinapansin nyo, personalidad ni Brother Aljon Guevara. Kasi nakikita nyo na iinis kayo sa kanya kasi binibira nyo yung background. Bakit hindi nyo aralin yung talata? Tingnan natin, boss. Tuloy natin, no? Hinubad niya yung kanyang anyong Diyos. Nung hinubad niya, nawala na yung kanyang divine isang nature. Tuloy natin. Oh. Kundi bagkos, hinubad niya ito. Kung hinubad niya, ng kanyang alipin, nakitulad sa mga tao. Oh. Pag nakitulad sa mga tao, mga kaibigan, tanungin ko kayo, tao ba o hindi? Diyos pa rin sa kanila yan. Hinubad na nga yung anyong Diyos, tapos Diyos pa rin. Kaya ang sumatotal, nakitulad sa Diyos. Ayun ang problema, mga kaibigan at mga kapatid. Pamimiluso po ba yun, Brother Aljon? Yung po, mga kaibigan, pinapayag po namin ang katapatan dahil sasabihin kasi nila, no, na yung ama ay nasa akin. Sabi. Kaya sabi nila, kaya siya na rin yung ama. Kasi pinapayag niya ng anak, yung ama ay nasa akin. Oo. At ako'y nasa ama. Ngayon, mga kaibigan, porket ba sinabi ng Panginoong Kristo na yung ama ay nasa akin, ay siya na rin ang ama? Hindi, mga kapatid, dahil ang ama po, pag pinag-aralan ho ninyo yan, nag-aral naman kayo ng theology, ang ama, hindi yan nagbabago. Immortal, walang kamatayan, hindi nakikita yan. Mismo ang Panginoong Jesucristo umamin na hindi nakikita ang ama. Maganda, basahin natin, no? 5:37 ng 1. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, ang programang Apostolic Back to the Bible. Kaya nga Apostolic Back to the Bible. Lahat ng binabanggit dito, may talata. Yes. No? Hindi po kami nagkukwento rito na 2 oras mangaral, tapos yung talata ay 3 piraso. Tapos puliksain namin kayo. Ano ba mapapala namin sa inyo? 37. No? Sige. At ang ama na nagsugo sa akin, hindi ka sinabi, at ang ama na ako rin. Hindi, kundi sabi niya, ang ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang dinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Kung siya na ang ama, bakit niya pa sasabihin yan? Nagsisinungaling ba ang Panginoon? O kayo ang nag-i-interpret na siya na rin ang ama, kaya nakita siya? Hindi baga mauwi lang din tayo sa kasinungalingang aral? Ayun problema, No? mga kaibigan. At saka yung kasinungalingang aral ay magdudulot yan ng kawalang kaligtasan sa mga pinangangaralan nating mga membro. No? Ako, mga kapatid, kung tama kayo, lilipat kami sa inyo eh. Pero kung yung paliwanag ninyo, hindi nyo nga mapisa eh. Di ba? Bakit pa kami pahihinuhod? No? Sa Biblia lang kami pahihinuhod. Mismo inamin ng Panginoon na yung Ama, walang nakakita. No? Hindi nakita. Madali man naman sabihin ng Panginoon yan kung siya ang Ama. Nakita nyo ako? Ngayon, Pastor, no? Dahil sinabi ni Jesus na yung ama ay wala nakakita sa kanyang anyo. Tanungin natin si Pablo. Baka iba naman yung statement ni Pablo tungkol sa ama. Sige. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Sa unang Timoteo, 6, at ang versikulo po ay 16. Pakinggan po natin. Ito po payag po ng pananakasulatan. Nabiritigan ko. Na siya lamang ang walang kamatayan, na naahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurian at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Sumasampalataya po tayo, Brother Aljon, sa talata na yan ang Ama.
No? Maliwanag ito. Wala nang iba pa. Sige, tuloy. Ngayon po, sabi nito hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Hindi kontra ang Apostol Pablo sa pahayag ng ating Panginoong Kristo. Kayo nga lang po ang kumukontra, mga kaibigan. Kaya nga, no? Ngayon, tutong siya sa sinabi ko na si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi niya doon sa kanyang post, si Padre Ariel, magaling pa mga tuwiran sa mga iglesia ni Kristo para palitawin na si Kristo ay tao. Sa kanila ba? Ano ba? Pinapahayag ng Biblia, hindi naman nakalagay dito sa aklat ng gawa. 9:20 na si Kristo ay tao Pakinggan nyo, ito yung ginamit ko kasi. Pinutol niya yung talata yung aking video 9:20. Sa pagdakay, kanyang ikinanyag sa mga sinagoga, si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Tinukoy ko ba rito sa nagpo-post ng ganyang mga post, no? Tinukoy ko ba dito sa talatang ito na pinapahayag ba rito na si Jesus ay tao? Hindi naman po mga kaibigan. Pinapahayag dito, si Jesus, siya ang anak ng Diyos. Mga kaibigan. Yun ang mababasa. Porkit ba sinabi ko na si Jesus siya anak ng Diyos, pinapahayag ko ba si Jesus ay tao? Dapat po mga kaibigan, kung ano yung nakasulat, huwag natin dagdagan. Huwag natin bawasan. Kasi mga kaibigan. Para lang makaparatang o makapuntos tayo, huwag naman. Gagamit tayo ng ibang video. Tatapat nyo sa amin yung aral ng end time. Tapos itatapat nyo rin yung aral ng Eucharist. Paano naman yung stand ninyo? Wala kayong sariling stand. Sino ba ang tatayo para mangaral ng inyong doktrina, mga kaibigan at mga kapatid? Pinapayag niya, tinuro niya sa akin yung isang video. Yung dalawang bata na binata nagtuturo. Sabi niya, Padre Ariel, hindi ka ubra sa dalawa na yan. Yun ang problema naniniwala yung dalawa na yan Ang naniniwala yun sa pangalang Jehovah at Yahweh. Mga kaibigan, ang pangalang Jehovah, 14th century lumitaw. No? Ilang taon nang patay ang mga apostol? 1,600 taon nang patay mga apostol bago lumitaw ang pangalang Jehovah. Tapos natanggap ninyo yung pangalang Jehovah. Lumalabas, tinatanggap ninyo yung inventong pangalan na ikinapit sa Diyos. Pagkatapos, kung siya din rin yung ama, edi sana, siya na rin ang anak, edi sana, Jehovah din yung pangalan ng anak. Yun ang mangyayari, mga kaibigan. Tinatanggap niyo yung Jehovah, pagkatapos, pagdating sa anak, si Jesus din naman pala. Pagdating sa Old Testament, ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Tapos yung Jehovah, nagkatawang tao. Nagbago ng pangalan. Jesus na. Naging Jesus na. Kung siya din ang ama, siya din ang anak, bakit nangyari yun? Lumalabas, parang yung Jehovah, heaven citizen. At yung Jesus, pagka bumaba, earth citizen na. Guluhin nyo na lang yung inyong paliwanag, huwag na kami. Yun ang problema, Huwag mga kaibigan. idamay dyan. Nagbago na yung pangalan, no? Buti sana kung yung equivalent ng Jesus sa langit, Jehovah. At saka, Brother Adjo, no, maiba ako, kasi nga, kiniklaim nga nila na ang anak ay Diyos. Pagkatapos, siyempre, pag sinabi mong anak, omnipotent sa kanila, all-knowing, all-powerful, no? Yun po yung nila. Tapos pagka nabasahan mo ng talata na ang anak hindi makagawa sa kanyang sarili, ang anak ay namatay, ang anak ay ipinanganak, sasabihin nila ang laman yun. Akala ko ba Diyos yung anak? Yun nga Pagkatapos, sino bang lulukuhin ninyo, mga kapatid, mga bata? Kasi, pag sinabi nilang ang anak ay all-knowing, tapos yung kapangyarihan equal. Tapos, diba? Ng Trinity. Tapos 5:19, basahan mo ng talata na hindi alam ng anak yung kanyang pagbabalik. Basahin natin sa Mateo, pakinggan niyo po. Tapos, sige, basahin natin kung paano sila napaka-elastic no? Kasi, huwag naman, para naman mga bata yung pinangangaralan nyo Okay, pakinggan niyo mga kaibigan. Sige. Kung yung anak ay all-knowing, tinatawag na omniscient. Pag omniscient kasi, alam lahat ng bagay. Claim nila yan kasi Diyos nga pakinggan niyo mga kaibigan. Sa 24:36 ng Mateo, pakinggan po natin mga kaibigan. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Kita mo? Pagkatapos sabihin nila, bakit hindi alam? Dahil daw sa kanyang kalikasang laman. Sabi nyo na nga yung anak Diyos Ayun ba, alamin natin. Tinanong naman ng mga apostol sa Jesucristo. Hindi niya inamin Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa Gawa 1 at ang versikulo po ay 6. Para tayong mga hunyango niyan, mga kapatid.
At tinanungwasya nila nang sila ay nagkakatipon. Yes. Na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapanahunan. Hindi ba pwede natin respetuhin yun? Kahit yung Panginoong Jesus, di sinabi sa kanila Hallelujah. Bakit? Kahit ang anak ay hindi alam. Kundi ito'y nasa ilalim ng kapamalaan ng Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayon sabihin nyo, si Kristo ang nauwi. Yung pagbabalik niya, hindi niya alam. Ayan. No? Bakit? Kasi ang Ama kasi, itinakda ito sa kanyang kapamalaan. Hallelujah. Ang Ama ang magpapasya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, bawat ginagawa ng anak, ito ay pinapasya ng Ama. Kaya nga. No? Mga kaibigan at mga So, yun yung dapat nila harapin, yung mga talata na yan. Ngayon, no? Anong katunayan? 12:49 ng 1, pakinggan niyo po. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yung Ama pala nagbigay ng utos Yes, amen. No? Kaya itong anak, mga kaibigan, mga kapatid, hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Ang nagbigay ng kanyang utos, yung Ama, sabi niya, aking narinig sa Diyos. 8:40 lang po. Yes, amen. Tapos, Iglesia ni Cristo lang bang may karapatan gumamit ng talata na yan, mga kapatid? Kaya nga, hindi pa rin papatok ang inyong tawag nito, yung kanilang batiko sa akin sa FB Live. Sabi ako raw antikristo. Pag sinabi ko raw si Jesus siya ay tao, antikristo raw. Parang baliktad ata mga kaibigan. Nakalaban niyo si Juan. Sabi ni Juan, ang sino mang hindi nagpapayag na si Jesus Kristo ay naparitong tao, yun ang antikristo pag hindi mo pinahayag na si Jesus siya ay naparitong tao. Pagka nilabag mo yung Biblia, pagka ang salita ng Diyos ay kinontra mo, antikristo ka na dyan. Ngayon, mga kaibigan, pakinggan niyo po sa Gawa 13 at ang versikulo ay 23. Siya rin ba yung Ama? Yung nagkaloob ba? Siya rin ba yung pinagkaloob? 13:23 ng Gawa. Sabihin ng taong ito, walang iba kundi si David, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. So, marami ka nang binasa. Mayroong sinugo, mayroong ibinigay. Ngayon, nagkaloob. Baka sabihin nila, nagkaloob na naman sarili niya. Ayun mga kaibigan. Baka pwede mong ulitin ulit, mga kapatid. Basahin natin. Sabihin ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Nagkaloob lang ng isang tagapagligtas. Kaya ang sampalatayanan mo, si Jesus, Savior. Ang sampalatayanan mo, si Jesus ay ang Misaya. Sampalatayanan mo, yung Jesus na yan at tinanggap mo sa bautismo, walang ibang pangalan na makapagligtas sa silong ng langit, ay sapat na. No? Ang pangalan na yan na makakapagligtas sa ating lahat. No? Kung paratangan nyo kami, mga kapatid, ng mga bagay na nakagisnan nyo na. No? Paniniwalang doon na kayo, dyan na lang kayo natulog, na hindi na talaga sinuri. No? Mga kapatid, baka sakali yung mga talata na yan ay magising din naman tayo at basahin natin. No? Huwag tayong tumingin sa mukha. Tumingin tayo sa mga talatang binabasa. No? Kasi ang tao, mga kapatid, natural naman sa tao na nagkakamali. Pero, ang pagkakamali, nagiging progresibo. Bakit? Hindi laging mali ang tao. No? Habang nag-aaral ka ng Biblia na nag-aaral ng Biblia, magiging tama ka rin No? Kaya kung paratangan ka agad, mali. Tapos, kung ibalik naman sa inyo, galit na galit kayo. No? Kaya ngayon talata na yon, mga kapatid, na matagal na nating tinatanong, Brother Aljon, na tingnan ninyo. Ito kasi ang mga legal na tanong no? Na hanggang ngayon, ang mga sagot ay hindi naman nila sinasagot ng talagang bullseye. No? Ito ang mga tanong na dapat pag-isipan na masagot talaga na bullseye. Kung ang anak ay Diyos, dahil yun naman talaga ang paniniwala ninyo, kasi nagpaparatang kayo na Antikristo kami dahil hindi kami naniniwala na ang anak ay Diyos. Granting Diyos siya sa inyong paniniwala. Okay. Bakit sa Colossians 2:9, mananahan pa ang Diyos sa Kanya? Ayun. Yung pagka-Diyos, manahan pa sa Kanya. Pangalawang tanong.
Kung siya na ang Diyos, siya na rin ang Ama, bakit bababa pa ang Espiritu ng Ama sa kanya sa Matthew 3:16 at mayroon pang boses na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Bakit ang mga sagot ninyo ay hindi malunok? Baka pwedeng i-revise nyo sagot nyo para maging progressive naman ang revelation. No, hindi yung mga sagot na palusot mga kapatid na buti sana kung mga bata din naman yung nakikinig, no? Sige, Kasi tulad ano nangyayari na kasi, sa ating mga viewers, na may misinterpret nila, pagka gumagamit tayo ng Mateo 3:16 to 17, ang isang daw natin Trinity. Ano yung Trinitarian lang ba may karapatang gumamit ng Matthew 3:16, mga kaibigan? Malaya kayong mag-isip niyan, pero yun nga ba talagang nasa kaisipan namin? Sabihin na, pinag-iwalay daw natin ang Ama sa kayong anak. Hindi ba pwedeng pag-iwalayin? Binasa na namin sa inyo. Napayag ng ating kapatid, no? Si Bali Ariel, pinag-iwalay niya yung anak sa kaama. Sabi niya, baka magturo rin to na pagkahiwalay ito sa asawa, magturo rin na pwede mag-asawa ulit. Mga kapatid, wala sa issue yan na pinag-uusapan. Ay, no? Problema, mga kaibigan at mga... Kung hiwalay man ng anak, darating ang panahon, susuko siya sa Ama. Bakit? Upang ang Diyos ay maging sa lahat. Kung hindi siya hiwalay, paano siya susuko? Paano magkaroon ng caught up? Paano magkaroon ng new heaven, new earth? Hindi pinigilan ninyo ang kaligtasan? Mismo ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, Ama na siya? Nasaan na ang sonship? No? Malaking kasinungalingan. Inuulit namin, mga kapatid. Hindi lang kayo nag-aaral ng Biblia. No? Problema, no? At nagpaparatang na hindi tayo nag-aaral ng biblical hermeneutics. No? Pero pagka sila magpaliwanag kahit pa paano, nag-aaral din tayo ng Bible School, Brother Aljon. Pag sila magpaliwanag, out of context, wrong explanation, wrong interpretation ang ginagamit nila sa talata. Masyado raw tayo literal. Yung anak ba, hindi literal na tao? Mga kaibigan at mga kapatid. Kapag literal. Kung spiritual. Ayun ang problema ngayon. Paano ba nananaan sa atin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Pagka nanaan ba sa atin ng Diyos, Diyos na rin tayo. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa unang 1:3 at ang versikulo po ay 24. Hindi pimimaluso po yan. Sige, basa. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay manaan sa kanya. At siya ay sa kanya. At dito nakikilala natin na siya ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa akin. Kaya pala nakakatahan yung Ama sa anak sa pamamagitan ng Espiritu. Yun nga pong Espiritu na bumababa tingnan nyo, tatanungin kita, Brother Aljon. Yung anak na sa ilog ng Jordan, bumababa ang Espiritu. Nakikita ng anak, hindi? Nakita niya. Siya ba yun? Ay hindi ho, mga kaibigan. Sabi ron, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang gaya ng isang kalapati. Ngayon, namiminuso po ba tayo o nagyayabang? Ay, hindi po mga kaibigan. Pinapayag po namin yung nakasulat sa talata, mga kaibigan. Kaya tuloy, sabi ng isang nag-comment, pag samasamahin nyo pa yung mga katwiran nyo, hindi nyo kayang itumba si Ariel Guevara kasi biblical No? Alam nyo mga kapatid, no? Umpisa naman natin na huwag na tumingin sa mukha sa mga talata na binigay niya, aralin natin, tapos ibangga natin. Ngayon, pag hindi sila naniniwala sa anak, sabi rito sa unang 1, Sige. 5, at ang versikulo ay 5. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi yaong nananampalataya. Si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi mo talaga manadaig ang sanlibutan. Pagka yung panampalataya mo kay Jesus hindi anak ng Diyos. Di ba? Maliwanag ito Tapos iparatang nila sa atin yung lahat, no? Talaga naman. Sige, tuloy. Kaya maliwanag po mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong anak, merong ama, mga kaibigan. At pinapahayag ng anak na siya ay sinugo ng ama. No? Sabi niya, ako'y naparito sa pangalan ng aking ama. Ayaw ninyo akong tanggap. Kung iba pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ang tatanggapin. Di ba? At saka may narinig lang din kasi ako na sinasabi, dahil ba sa mga talata na yan na sinasabi natin, hindi na sa Diyos? O kung babalikan kita, kapatid, na ikaw na nagtanong, total, matalino ka rin naman siguro, baka nag-aaral ka ng Bible School. Dahil din ba sa mga talata na yon ay masasabi mo na Diyos na rin siya? Ay, yun ang problema, mga diba? kaibigan. Kung ang lahat ng binasa namin, tao siya roon Masasabi mo ba Diyos siya doon? Sino sa atin yung mas tama? Kalaman nila yung author. Di ba? Madali kayong magsalita. Pero kung ibalik sa inyo, nasaan na kayo?
Dapat humarap kayo sa mga sinasabi, tapos yung mga sinasabi, yun ang atakihin ninyo. Ito ang tanong, Pastor. Oh. Kung ang Panginoong Kristo, siya'y Diyos nang siya ay nasa lupa. Sino? Sino yung pinako sa krus? Hmm. Diyos ba o tao? Eh, siyempre, ako, pag ginanon mo, sagot mo, pag tinanong mo akong gano'n, at yun ang katwiran ko, yung pinako mismo ang Diyos. Ayun ang mangyayari. Eh, bakit? Diyos ang tao, Diyos yun sa Isaias, yun ang paniniwala nila eh. Kahit na magtanggi ka pa ng 1,000,000 beses, sinabi na ninyo na ang anak ay Diyos. Kaya ipinako nyo sa cross ang Diyos. Yun. Ayun ang maliwanag O, doon. ngayon, babawi pa kayo. Kasi ang problema, nang ipinanganak ay Diyos. Nang ipinako, naging tao na. Nawala na yung Diyos. O yan, ilaste kayo na. Lokohin nyo sarili nyo dyan. Mga kapatid, wala po yun sa talata. Siguro, sabi siguro ng Diyos, bahala ka na diyang anak. Ay ako mamatay, ikaw na lang. Kaya, kahit na mag-text pa yung Facebook sa atin na kung ano-ano, kasi ngayon yung Facebook nag-text sa atin na medyo masilan yung mga sinasabi natin. Ito kasi, Mga kapatid, Pastor, hindi. Meron pang mas masilan sa nagsabi natin. Yes. Ito nga, hindi pa nga tayo nagbabanggit ng pangalan. Yes, amen. Pinapahayag lang natin yung kanilang mga controversial laban sa atin. No? Kasi alam na natin yan noon pa, Brother Aljon eh. Pahayag naman ng isang mangangaral. Di Diyos ang Ama. Tapos kung bukod sa Jesucristo, lalabas na magiging dalawa ang tagapagligtas. Yun ang sinasabi nila. Kasi ang tagapagligtas, ang Diyos Ama, doon sa Isaiah 43, at ang versikulo ay 11, walang ibang tagapagligtas, liban sa akin. O may mababasa ka ba na sa pamamagitan ni Jesucristo nagligtas ang Diyos? Ay, meron. Napakarami. No? Isa na lang eh. Jude, verse 23, pakinggan nyo, verse 25. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito pala eh. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ginawa ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan din ng ating Panginoon Kristo, niligtas niya ang kanyang. Yes, amen. Ngayon, pagdating sa kaligtasan mga kapatid, bakit kasali sa kaligtasan yung Godhead? Bakit? Kasi ang Diyos na pinag-aaralan natin, immortal, espiritu, walang dugo. Pero ang kaligtasan na iuukol niya sa lupa, mayroong kinalaman ang dugo. At kung walang dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya kailangan ng Diyos na mag-isip ng paraan na magkaroon ng dugo, magkaroon ng kordero, dahil siya hindi maaring magbago, dahil nakalagay na sa Biblia, walang pagbabago, ni anyo o ni katiting ng pagbabago, dahil ang Diyos ay espiritu, immortal, walang from eternity to eternity. So gumawa siya ng paraan. Ano ang paraan na ginawa niya ngayon? Para matubos, para magkaroon ng dugo. Sarili niya ba naging tao o yung berbo? Ayun, yung berbo, mga kaibigan. 1:14 ng 1. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Yes, nung nagkatawang tao ang berbo, ipinanganak, wala na tayong problema, ipinanganak ang berbo, dumaan sa sinapupunan ang berbo, lumaki, lumago ang karunungan, ipinako sa krus, namatay, hindi ang Ama, kundi ang berbo na nagkatawang tao, hindi walang kontra. Ayun ang maliwanag mga kaibigan. At yung berbo na ito, babalik din doon sa Ama. Yes, amen. Walang kontra. Kayo, malakas na yung loob ninyo na pagkukontrahin yung talata. Si Isus ang Ama, hindi nakita na rin yung Ama. Samantala mismo ang anak ang nagsabi na walang kailanman nakakita sa Ama. Ngayon, ganito Pastor, no? Pagka nakita ba yung Ama, anong mangyayari? Kasi sabi ng Panginoon kay Moises, hindi ako maaaring makita ng sinuman, Moises. Yan, bulag-bulagan na lang sila dyan. Pag nakita ako ng sinuman, ang tao hindi maaaring hindi mamatay. Lulukin na lang nila yan ng talata na yan, Brother Aljon. Sige, basahin mo yan. Sige. Basahin natin, no? 33, pakinggan niyo po. At sa versikulo po 20 ng Exodo, sabi rito. At sa kanya sinabi, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Pagdating ba sa New Testament, nakita na siya? Hindi pa rin siya nakita. Pakinggan niyo po. Nakita pa rin ba siya ng mga tao, mga kaibigan? 5. Pasahin natin ulit. 37. Pakinggan niyo po mga kaibigan. Balikan mo ulit. At ang Ama na nagsugo sa akin,
Yung nagsabi kay Moises na hindi mo pwede makita ang aking mukha, At, ito yung nagsugo sa kanya. yes, sino kausap ng Panginoon dyan? Walang iba kundi ang mga Hudyo. O, sige, tuloy. Ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Mm. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang Oo, kasi ito na naman ang katwiran nila dyan. Brother Adjon, alam ko na yung katwiran nila dyan eh. Hindi naman talaga nakita ang Diyos kasi nasa loob ng katawan. Pero sino yung katawan na yun? Ang bata. Sino yung bata na yun? Ang Diyos. Ayun ang problema. Nakita, hindi. Nakita. Niloloko nyo sarili ninyo. Hindi nyo kami kayang lokohin. Ang nangyayari kasi, yung Diyos pala nasa loob, Mm. tapos yung nakitang ang nasa labas, Diyos din, Oo. nakita rin. O, kasi yun ang claim nila. Napakagulo mga kababayan eh, mga kapatid eh. Paano mo makikita yung nasa loob? Nasa loob na. Mm. Tapos paparatangan tayong antikristo. Talaga naman. Yun po ang problema, mga kaibigan at mga kabay. Hindi po kami galit, kundi binibigyan lang po namin diin yung aming pangangaral. Yes, amen. Sa pagkadyo. Kasi nga, yung paratang below the belt na eh. Oo, tsaka magtutuloy-tuloy yung paratang, Brother Aljon. Bakit? Nasa huling panahon, ang mga tao makikinig sa mga aral ng demonyo. Ano bang aral ng demonyo? Aral na hindi maintindihan. Ayun. Aral na misteri. Ayun ang problema, no? Hindi kayang ipaliwanag. Yung ama, siya rin ang anak. Yung anak, siya rin yung ama. Ayun ang problema. Pero pag pinako yung anak, ligtas na yung ama. Hindi napako. Hallelujah. Ayun ang problema. Mga kaibigan at mga... dapat pagka napako yung anak, dapat napako rin yung ama. Kasi siya rin pala yung ama eh. Kahit balik-balik ka rin pala natin, siya rin pala yung ama. Yes, amen. Kung mananalangin si Kristo, siya pala yung ama. Di niloloko ni Kristo sarili niya. Oo. Titingala pa siya sa langit. Ama! Oh. Dumating na ang oras. Kasi omnipotent naman daw siya. Omnipresent. Kita niyo mga kaibigan. Omnipotent, omnipresent. Sabi nila kasi yung trono, nasa langit. Yes. Yung paa nasa lupa. Yes. Paalam pala yung nasa lupa, mga kaibigan. At saka, Brother Aljon, ako bilang pastor. Alabas si Kristo paalam. Yes, ako bilang pastor, no? Makikinig ako sa iyo. Kung ang atwiran mo halimbawa ganito, ang anak nasa lupa at ang ama suma sa kanya. Ama mismo, suma sa kanya. Then, ang talata na ginamit nila, langit ang aking luklukan. Ang tungtungan na aking mga paa, yung lupa. yung lupa. Kaya, lumalabas na itong Diyos na ito na napakalaki, pagkakasyahin nila doon sa katawan ni Jesucristo. Pero ang nababasa natin, ang tumahan doon sa anak, espiritu ng ama, hindi mismo ang ama. Ayun. Mga kapatid. Kaya maliwanag, mga kaibigan. Kaya hindi nyo maluloko, pastor kayo, mga kapatid, sanay na kayo sa panluloko. Sanay na kayo sa pagbangga ng mga salita ng Diyos. Tuloy-tuloy nyo na. Ngayon, tanungin natin. Sige, basahin natin yun. Hindi nga kasya yung ama ang ama nga, hindi nga kasya sa langit ng mga langit. Yes, kaya hindi mo ako mapapaniwala dyan, Brother Aljon. Doon pa kaya sa isang tao? Oo. Pagkasyahin mo ang amaro. Kasi ganun talaga noon ang paniniwala natin Sige, basahin natin yun. O kayo umusga, mga kapatid. Pakinggan yung mga kaibigan, no? Sa 8:27 ng hari. Ito yung may talata po, no? Sige. Ngunit katotohanan bang tatahan ng Diyos sa lupa? Yung sabi ninyo, omnipresent. Narito, sa langit at sa langit ng mga langit. So, nilabas mo na yung alas mo. Dapat sana yung sa Isaias lang. Ay, hindi ka magkasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? O yan, pilit mong pagkakasyahin yun sa anak. Kaya nga ang espiritu ng Diyos na yan ang tumahan sa anak Hindi mismo ang ama. Ngayon, kung yung ama ang papasok kay Kristo, sunog si Kristo. Hindi tayo namin minusuko, Brother Adjon. Baka iniisip nila. Tingnan nyo mga kaibigan. Yung talata na yan, mga kapatid. Baka kung yung ama papasok kay Kristo, sunog ang Panginoong Kristo. Yes, amen. Mikas 1 at ang versikulo 3, total, ginamit ito ng ating kapal. Gamitin ko na rin. Ngayon, hindi ako galit sa'yo. Baka may mag-comment na naman na baka sinisigawan kita. Hindi, mga kapatid. Binibigyan lang natin ng diin kasi salita ng Diyos yan Huwag natin lukuhin. Sige. Tingnan nyo. Sapagkat narito ang Panginoon lumalabas sa kanyang dako at bababa at kayapak sa mataas na dako ng lupa. Literal ba yung Brother Adjon? At ang mga bundok ay mga tutunaw sa ilalim Sa tindi ng kapangyarihan ng Diyos na kinikilala natin yan. Kaya matutunaw ang mga bundok. Kaya nga natitilang siya sa langit Kasi masusubok ito
Hallelujah. Eh kung siya mismo papasok doon sa katawan ni Kristo, ito daw si Kristo. Bakit pa? At saka logic na lang mga kapatid. Bakit pa siya gagawa ng katawan at papasok pa siya roon? Ayun ang problema mga kaibigan. Eh kasi siya ang naganda ng katawan, di ba, Boss? No? Yes. Oh, at yung pinaganda niyang katawan, pinapalabas nila, Diyos yun! Hallelujah. Kaya nga ang espiritu niya ang pumapasok sa katawan handa niya. Yun, mga kaibigan. Isabihin, Kasi ang Diyos ay espiritu. kaya ayat ni Kristo, ang amay na nanaan sa akin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nanaan. Yes, amen. Yung espiritu ng Diyos na nananahan sa Kanya, yan din ang espiritu na magbabagong buhay, mag-glorified body sa atin. Yung espiritu na yan. Maliwanag po yan mga kaibigan at mga kapatid. Pero itong maliwanag na ito, pinapalabo nila sabi sa akin yung paliwanag ni Brother Ariel malabo pa sa plastic labo. Ay, okay lang magsalita sa talata. Yun ang mahirap mga kaibigan, no? Yun ang mahirap no? Kaya pagka nakinig po kayo sa Apostolic Back to the Bible, maliligo po kayong talata, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. So, maliwanag po ang payag ng Biblia. Merong ama at meron pong anak, mga kaibigan at mga kapatid. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yes, yan ang totoo. No? Ngayon, mga kapatid, dahil sa programang ito ng Apostolic Back to the Bible, hindi naman ito programa natin, imbitado lang tayo dito, ay yung iba nating kapatid, dati, ang paniniwala nila, talagang namatay ang Diyos, wala tayong magawa. Ngayon, hindi na raw namatay. Ano ba talaga? No, ngayon, noon, ang paniniwala nila, ang berbo nagkatawang tao, ngayon, ang Diyos Ama na raw mismo. No? Yan ang pumasok sa sinapupunan ni Maria at nagkatawang tao. Ano ba talaga? Yung kasi niya talata, yung 1 Timothy 3:16. Oo. No. Eh, ako, wala akong pakialam sa mga talatang ginagamit nyo. Eh, kayo nga lang mismo, nagkakagulo na eh. Paano nyo pa kami makonvince? Sige nga. Ay, magsama-sama pa ho kayo. Kayo na mismo, nagkukontra-kontra eh. Ang sabi nung isa, ang ama nasa anak. Tapos, ang sabi naman ng isa, ang anak mismo, siya na yung mismo ang ama. Magulo eh. Eh, kung kayo lang, mga kapatid, huwag nyo na kami isali sa kaguluhan ninyo. Hindi kami magulo mga kaibigan, no? Kasi God is the God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Yes, amen. Kaya maliwanag na ang Panginoong Kristo bilang anak, sinugo sa sanlibutan upang ipakilala yung nag-iisang Diyos. Amen. So kapag magulo, hindi na magre-reveal ang Diyos. Ngayon, ang payag nila, hinahanap ni Brother Ariel na si Yesu Cristo ay Diyos. Ito, Hebreo 1:8. Unang 1:5:20 kapatid, naiintindihan mo ba yung binabanggit dyan sa Hebreo 1:8? At sa unang 1:5:20 para iparatang mo sa akin na ayan ang katunayan namin. Pundasyon na yung anak ay Diyos. Hindi para ka na rin si Ginoong Soriano, pasintabi. Pag sinabi niyo na yung anak ay Diyos, pag sinabi mo yung anak ay Diyos, lalabas yung ama hindi na Diyos. Dalawa na. Kasi sabi doon sa 21, unang 1:5:21, mga anak, mga ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yung tunay ng Diyos pala, at buhay na walang yung anak, it will imply, magiging Diyos-Diyosan yung ama. Di ang gagawin na naman nila, mag-i-elastic na naman sila. Ano bang elastic? Paunat-unat. Yeah. Dahil ang anak ay Diyos, kasi nandyan na rin ang ama. Ayun ang problema. Automatic, damay na siya sa pagka-Diyos ng anak. Pag sinabi mo naman, ang ama ang Diyos, nandoon ang anak, damay na siya. Damay, no? Mga kapatid, hindi ganyan ang paniniwala sa Diyos. Ayun ang problema, mga kaibigan. Kaya sabi doon, ito ang tunay ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Sabi niya, ang inutukoy ng tunay ng Diyos yan, yung anak. Pero ang sabi ni Pablo, may iisang Diyos lamang ang ama. Tapos sinabi ni Pablo, kung oneness talaga si Pablo, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang ama at anak. Dalawa na. Dapat ganun pagkakabanggit mo. Oo. Hindi sila papayag kasi nga isang ang Diyos nila Kaya nga pipilitin nila talaga na pagkasyahin ng isang Diyos sa dalawa. Ayun ang problema. Sino yun? Ano yung dalawa? Katawan, anak. Ayun. Ama, nananahan. Ama talaga mismo. Mismo ama. Yan talagang nananahan sa anak. Ayun, lumalabas ang Diyos. Kara nun. Kalahating Diyos, kalahating tao. Parehas 100%. Oo, huwag na tayo sasali sa ganyang paliwanag. Baka mahawaan pa tayo. So, kaya kung mga kaibigan, pinapayag po namin, dapat yung Romang 9:5, pinapato nila. Hindi nila naunawaan yung Romang 9:5. Kaya nga.
No? Yung Hebreo 1:8, hindi rin nila nauunawaan. Ngayon, kung gusto nila maunawaan, hindi naman lahat ng salita ng Diyos ihagis mo sa mga baboy eh. Kasi yuyurakan nyo lang yan, lalo na may mga nagko-comment, mga backslider din naman yung iba dyan. At yung iba dyan, nagko-comment, mga immoral din naman, eh, anong karapatan nyo mag-comment? Kilalanin nyo kami. Ministry namin dito, mga kapatid, alamin ninyo. Kung sinasabi nyo na may personal kayo, marami na rin tayong nabaptize dito. No? At hindi rin naman biro ang hinawakan nating kalagayan, no? Sa pagpapastor sa loob ng mahabang mga panahon. No? Kaya kung umusga kayo, mga kapatid, diba? Tingin muna kayo sa inyong sarili. Kami, never kami nang usga sa inyo. Ano ang inaatake namin? Yung mga aral, no? Na hindi talaga magkasya sa Biblia yung mga aral. Eh. Pinagbabangga-bangga eh. Tulad halimbawa, gusto nyong ipilit sa amin na nakita ni Felipe ang ama. No? Kasi ang sinabi ng Panginoon, ako, hindi ka ba sumasampalataya, Felipe, na ang ama ay nasa akin? Ako'y nasa ama, ako at ang ama ay isa. Ang kahulugan sa inyo, siya na rin ang ama. Ngayon, nung inamin ng anak, kailanman hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Sabi na mismo ng anak. Ni narinig man ang kanyang tinig. Kasali si Felipe raon? Maliwanag yun, Pastor, no? Kasi hindi yan ang kahulugan, mga kapatid. Saan sila iisa? No? Huwag nyo kaming turuan kung ano paano itanong. Kasi ang kahulugan na yan, mga kapatid, ang pangalan ng Ama Hesukristo, ang pangalan ng Anak Hesukristo, doon sila iisa. Saan pa sila iisa? Hindi makakagawa ang anak kung hindi sa pamamagitan ng ama. Saan sila iisa? Sa mga gawa. Oh. Mali ba yun? Napakarami pang talata. Kaso lang, hindi na, nasingit na natin yun. Kasi ang topic mo kasi, Antichrist. No? So, ang bilis ng oras, 8:15 na kaagad. So, i-conclude mo na yan. Kaya maliwanag siguro na pagka hindi kayo naniwala na si Jesucristo ay naparitong tao, kayo po ang lalabas na Antichrist. At hindi po kami, mga kaibigan. Pinapayag po yan ng unang 1:4:1 hanggang 2. Basahin niyo po. Meron po kayong Biblia. Hindi po kami na napapayag yung Biblia mismo at pinapayag din ni Pablo sa unang Timoteo 2:5 na ang isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong si Jesus. At pinapayag din yan mismo ng Panginoon sa 8:40 ng 1 na ako'y taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Kaya maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. At muli, bigyan natin yung pagkakataon, magsanda pa po Jeff para sa ating pagpapaalam. Yes, amen. Mga kapatid, ang tindig namin Santiago 1:17, ang Diyos kailanman di nagbabago. No, ang Diyos na yan, iisa, Espiritu po yan. Diyan, 4:4, no, Espiritu, mga kapatid. Yan 4:24. Siya ang Diyos na walang kamatayan. No? Kaya, ang aming tindig, mga kapatid, pagdating sa teolohiya, absolute one. Sino yon? Ang Ama. Wala po kaming pinaniniwala ang dual nature pagdating sa pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos, no, ay walang katapusan yan. Wala po yan limitasyon. No? All powerful, all knowing, tumutuko yun sa Kanya. Ngayon, ang anak, ipinagkaloob niya. Para saan? Para maging tagapagligtas. Kaya ang tawag, Jesus the Savior. No? Ipinagkaloob sa atin para maipako sa krus. No? Din ang anak na ito, nagtagumpay na. At ang kahuli-hulihang pasusukuin ng anak na ito ay ang kamatayan. Ano yung kamatayan? Yan po ang dyablo. Yan po ang ikalawang kamatayan. Susuko yan lahat sa kanya. Lahat ng mga kapangyarihan, pamunuan, mga kapatid, dito sa mundo, no? Sanlibutan na ito, susuko lahat sa kanya. Then kapag ka nangyari na yon, ang anak din ay susuko sa ama upang ang Diyos ay maging sa lahat sa lahat. Yun po ang aming tindig, mga kapatid. No? Ngayon, kung inyo man yan tutulan, nasa sa inyo po yan, mga kapatid. No? Mahal namin kayo. Dahil lalong-lalo na sa larangan na sabi ng Panginoon, maging kaaway man, ibigin ninyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Maliwanag ito, mga kaibigan, no, sa request po namin sa inyo. No, kung kayo po bawa sa epilet na ito, kayo po magre-rebat, wag po tayo gagamit ng ibang samahan. Gusto po namin, mga kaibigan, marinig yung sarili ninyong pagpapaliwanag. Yung side ninyo, kung sino mga representative sa inyo na pwede magturo, dapat yun po ang inyong ipagturo dyan sa epilet. Wag po tayo kukuha doon sa iba't ibang mga karal kasi wala namang pinalaman yung end time dito sa FB namin, pero diadamay din ninyo. Yung UPC, diadamay nyo, wala namang din pinalaman dito. Dapat kayo po ang tumindig, mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, ito po yung lingkod na si Father Ricky Barra,
Mabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang Apostolic Back to the Bible. At palain po kayo sa ating Panginoon.